dating magkakampi, ngayon may hidwaan na nangyayari. Hindi tayo korap! Tayo ay totoo! Alam naman natin na magkakasama sila sa paglilinis doon sa Maynila. Ngayon, nagbabatuhan ng akusasyon sa isa't isa. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Tumayo ito, nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba, huwag lang sa'yo. Mga proyektong dapat sanay para sa bayan. Ngayon, inuungkat dahil sa mga anomalya na ginagawa nila. Total, ang tatapang nyo sa Quadcom eh. Oo. Pag dito sa television mukhang di ko maintindihan. Paano nga ba nauwi sa ganito ang relasyon ni na Yorme Isko, Joel Chua, Valeriano, Benny Abante at Hani Lacuna? May katiwalian ba sa likod ng kanilang mga proyekto? O ito'y politikang may mas malalim na ugat pa na hindi nila pinapaalam? Balikan natin sa simula, mga kabayan. Taong 2019, nang maupo si Isko Moreno bilang bagong alkalde ng Maynila. Kasama niya noon ang kanyang vice mayor na si Doktora Hani Lacuna at ilang kongresistang kaalyado tulad ni Joel Chua sa District 3, Benny Abante sa District 6 at Rolando Valeriano sa District 2. Nung una, iisa ang direksyon, linisin ng Maynila, tapusin ang korupsyon at iangat ang dignidad ng mga batang Maynila. Nakipagtulungan si Congress Abante, suportado ni Joel Chua ang kampanya at si Valeriano kasamang lumilibot sa distrito. Nagkasundo sa budget, nagkaisa sa proyektong pumping station, eskwelahan, health center. Akala ng marami, ito na ang dream team para sa bagong Maynila. Hanggang sa pinalitan na ni Hani Lacuna si Yorme sa posisyon. Nung una maayos ang pamamahala ni Hani. Hanggang sa lumipas ang panahon, unti-unting nabubunyag ang mga tanong. Bakit may mga barangay hall na itinayo sa bangketa? Nasaan ang tamang dokumento? At ang mas mabigat, nasaan ang transparency sa pondong pinag-uusapan? Mga basura na nagkakalat sa iba't ibang lungsod ng Maynila at mga utang na hindi na nababayaran. Grabe kabayan, malaking kalbayo ang naranasan ng taong bayan sa panahon ni dating Hani Lacuna. Hindi pa nagtatapos dyan ang lahat, mga kababayan. Taong 2025, lumaban ulit si Yorme Isko sa pagkamiyar ng Maynila. Alam naman natin ang adikain ni Yorme. Prioridad nito ang pagtulong sa mga nasasakutan niya. Sa likod ng pagiging concern ni Isko sa mga tao, dito na lumabas sa mga balita na pinahiya raw si Isko ni Kong Chua kasama ang kanyang mga kapartido at sinabihang traidor. Kung iisipin mo, mga kababayan, isa pa anong dahilan? Gusto lang naman ni Isko na mapabuti ang kanyang bayan. Kaya nakakapagtaka, mga kabayan, tila may sikretong tinatago ang mga ito na ayaw iparating sa mga tao kaya ayaw nila umupo ulit si Isko sa pwesto. Naging mainit ang kampanya ng bawat isa. Nagparinigan ng mga hindi kaaya-ayang salita. Pero dahil sa pagiging totoo ni Isko sa taga-Manileño, nanalo ulit ito na mayor na naging dahilan kung bakit niya nalaman lahat ng anomalya na nangyayari ngayon sa lungsod ng Maynila. Hanggang sa isang araw, pumutok ang isang revelasyon. 25 bilyong piso raw na budget, hindi malinaw kung saan napunta. Ayon kay Isko mismo, may mga proyekto na sobrang mahal ang costing at tila may kalokohan sa likod nito. Mga kabayan, hindi tayo tanga. Kung may barangay hall sa mismong bangketa, hindi ba tayo mismong mga vendor ang agad pinapalayas? Pero pag politiko, lusot. Pag simpleng mamamayan ang nagpatayo ng karinderya sa gilid ng kalsada, may demolition agad. Pero pag proyekto ni congressman, biglang may permit. Sino ang binubola natin dito, di ba? Ayon kay Isko, hindi siya papayag sa abusadong paggamit ng kapangyarihan. Isa sa mga naging sentro ng banggayan ay ang isyu sa pumping station ng Sunog Apog, kung saan pumutok ang aligasyon ng overpricing at pagkaantala. Depensa ni Congressman Valeriano, walang anomalya sa proyekto at may due process na sinusunod. Pero para kay Isko, hindi sapat ang paliwanag. Ang masakit pa, tila pinagtatakpan ng isa't isa ang mga kalpakan. Mula sa isang pahayag, lumala ang tensyon. Binansagan ni Isko si Congress Joel Chua na garapal. Habang si Chua naman, tinawag na sinungaling si Yorme. Dito na tuluyang nasira ang dating samahan. Maging si Doktora Hani Lacuna, na dating vice mayor at close ally ni Isko, ay tila nawalan na rin ng koneksyon. Isa sa pinakamainit na issue ang proyekto ng pumping station sa Sunog Apog, Tondo. Ayon kay Isko, napakabagal ng progreso. Sabi niya, ilang taon na, pero tila puro drawing pa rin. Kaya sa kanyang vlog, pinangalanan na niya si Congressman Rolando Valeriano. Ang tanong niya, bakit hanggang ngayon hindi pa tapos? Nasaan ang milyong-milyong pondong inirelease para rito? Sa panig ni Kong Valeriano, simple ang depensa. Meron daw legal na proseso. Ang DPWH daw ang may hawak sa project, hindi siya. Pero hindi kumbinsido si Isko.
Pero mas lumaki ang usapan nang ibulgar ni Yorme ang umano'y 25 bilyong pisong halaga ng mga questionable na proyekto. At ang mga taong daw nasa likod nito, sina Joel Chua, Benny Abante, at ang mga kasabwat sa lungsod. Teka lang, 25 bilyon? Kung ganun kalaki ang halaga, baka buong tondo na ang sementado niyan. Pero bakit may mga kalsadang sirapahin? Bakit may barangay hall sa mismong bangketa? Uulitin ko lang, pag vendor, hinahabol. Pero pag proyekto ng kongresista, may ribbon cutting pa. Saan ang hustisya dyan? Hindi nagtagal, sumagot na si Congressman Joel Chua. Tinawag niyang paninira ang mga bintang ni Isko. Ani niya, sinakripisyo raw sila para sa political branding ni Yorme. Pero matigas si Isko. Sabi niya, hindi personal ang laban, kundi laban sa sistema. Walang exempted ayon sa kanya, kahit pa dating kaalyado. Si Kong Benny Abante, na dating vocal supporter ni Isko, ay unti-unting nanahimik. Noon, sinasabing kakampi. Ngayon, malabo na kung saan siya nakapwesto. Si Doktora Hani Lacuna ay hindi tuwirang nagsasalita sa issue. Pero ang katahimikan niya ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Bakit nga ba wala siyang boses sa banggayan? Pero tanong ng mga Manileño, bakit biglang nagkaganito? Dati silang team. Dati silang magkakampi. Ngayon, tila isa't isa ay nag-aakusang ng panloloko, katiwalian at pagkakanulo. Ayon sa ilang insiders, posibleng may kinalaman dito ang politika. Specifically, ang pag-ambisyon ni Isko sa national scene. Sa mga panibagong vlog niya, kitang-kita na ang paglalantad niya ng mga anomalya. Tila ba nagsasagawa siya ng cleansing para sa 2028? Ganito talaga sa politika, di ba? Walang permanenteng kaibigan. Pag hindi ka nakapakipakinabang, tira ka na. Pero ang tanong, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Habang patuloy ang mga vlog ni Yorme at ang pagtanggi ng mga akusado, nasa taong bayan na ang huling hatol. Sino nga ba ang dapat paniwalaan? Sino ang tunay na naglilingkod at sino ang nagpapanggap lang? Ang dating iisang kulay, ngayoy hati-hati na. Kung dati iisang entablado lang ang pinagsasaluhan ni na Isko Moreno, Joel Chua, Rolando Valeriano, Benny Abante at Hani Lacuna, ngayon, tila walang ni isang gustong tumabi sa isa't isa. Mula sa iisang panatan ng pagbabago, nauwi sa personalan, palitan ng paratang, at tuluyang pagkakawatak-watak, isang trahedyang politikal sa gitna ng syudad. Si Yorme, tuloy ang kanyang krusada ng pagbubunyag. Hindi na niya kinikilala ang dating samahan dahil para sa kanya, tanging ang interes ng bayan ang dapat mangibabaw. Pero para sa mga tinutukoy niya, isa lang ang panawagan, patas na paglilitis at respeto sa proseso. Hindi raw ito dapat gawin sa vlog, kundi sa korte, sa tamang paraan. At si Dr. Hani Lacuna, nanatiling tikom ang bibig, tahimik pero matatag sa kanyang pwesto. Pero sa likod ng katahimikan na yan, marami ang nagtatanong, kaninong panig ba talaga siya? Mga kababayan, eto na naman tayo. Isang malupit na paalala, hindi lahat ng sumisigaw ay totoo at hindi lahat ng tahimik ay inosente. Pero isa lang ang sigurado, pera ng taong bayan ang nasa gitna ng gulo. Habang sila-sila ay nagbabangyayan sa power, tayo ang apektado. Mga proyekto na dapat sana'y natakos, naudlot, budget na dapat ay para sa tao. Ngayon, under investigation. Trust na sana'y napanatili, ngayon ay wasak. Ang pondo ng lungsod ay hindi dapat gawing armas ng politika. Hindi ito panakot, hindi ito premyo. Ito'y para sa serbisyo, hindi para sa awayan. Ako, simpleng mamamayan lang. Pero hindi ko na rin matiis na manahimik habang ang lungsod natin ay parang sinasakal ng sarili nitong liderato. May kasalanan, imbestigahan. Walang bias, walang palakasan. Ang Maynila ay para sa lahat ng batang Maynila. Hindi lang para sa mga politikong kayang mag-vlog o kayang magbayad ng press release. Dapat ay pantay-pantay ang hustisya maski sino ka pa. Ikaw na ang humusga, kabayan. Pero sana, huwag lang tayong basta-bastang maniwala. Magtanong, magsiyasat, at higit sa lahat, bumoto ng matalino. Kung gusto mong mas marami pang ganitong mga kwento at pagsisiyasat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-share ito para mas dumami pa ang gisin sa katotohanan. Ako po ang Kuya Jenyo na palaging nagsasabing, dapat alam mo to.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.